Hey there mga my loves, Aries! Thank you so much for always being here with me in the channel mga babes. So yun nga, no, bago tayo magsimula, meron tayong new channel, ang Doll Meme. So ang link niya ay nasa description box. So yan ay for collective, no, all signs, no, kahit ano pang zodiac sign ninyo, welcome kayo there. So maaring makaresonate din kayo sa channel na yun. So pwede rin kayong tumambay there. So yeah mga babes, no, thank you so much sa patuloy at wala ninyong sawang pagsuporta. And sa mga new subscribers, by the way, my name is Yan. Tuloy-tuloy po kayo. No? At sa mga returning subscribers, maraming maraming salamat sa inyong suporta. So, alamin natin yung energies ninyo, Aries. So, yes, Birds and Angel, guys, Archangel Michael, thank you so much. Tell me something about my Aries people, please. What does Aries needs to know? This is for Aries. Aries. May naggo-grocery ba diyan or parang may bibilhin ba kayo? Kasi may chine-checkan dito yung parang kunwari nilagay niyo na sa basket, check. Or maaaring kayo 'to 'no, na puwedeng, doesn't have to be naggo-grocery pero yes, yung iba, oo. Yung iba naman puwedeng kayo 'to 'no, na parang, nililista niyo rito yung mga kailangan ninyo, 'yan 'no. So 'yan. So let's see. So that could be anything, might be personal. So, what do we have here for Aries? Ay, yung iba kasi magta-travel kayo, so pwedeng maggo-grocery kayo kasi magta-travel kayo. Like, siguro bibili kayong toothpaste, yung mga ganyan. Or parang inaayos nyo, inaasikaso nyo yung mga kailangan ninyo. Yan, no? So, yung iba naman, nakikita ko rito na parang kayo to na maglilipat kayo ng bahay. You're gonna move into a different location and parang kayo to na as much as possible 'no, mga bagong gamit sana yung kailangan ninyo. Kasi parang yung iba nag-uumpisa ng bagong buhay. Parang kayo 'to 'no, na naniniwala na 'pag bago yung gamit ninyo 'no, mas lalong maa-attract ninyo yung mga bago sa buhay ninyo. Yung iba iniisip na yun ay hindi totoo. That is 101% fact. Ibig sabihin, totoo yun 'no, as long as ini-entertain mo yung mga bagong bagong gamit, bagong bahay. Doesn't have to be na kailangan lahat 'no, isahan 'no, na bibilhin kayo lahat 'no. Siyempre ayaw naman natin na ma-risk ang inyong money right here 'no. Pero unti-unti 'no, mas maganda na mga bago yung mga gamit at bago mga babes 'no, ang inyo ritong um, mga stuffs 'no or parang bagong lokasyon, bagong buhay din. So 'yan. We have here for you guys this Nine of Coins energy. So, mukhang may maganda rito mangyayari pag patungkol sa inyong trabaho right here. I'm seeing that bird, you know, is a good news when it comes to bearer of good news yan, no? Nagdadala ng good news rito, no? Parang doble pa nga yung nakikita kong paparating rito, no? Na good news pagdating sa yung kaperahan, no? Or business or trabaho or kung ano man yun. Iba, nag-aaral dito, no? Nakuha natin yun. So, maaring nakikita ko rito na pwedeng ikaw ay pumasa dyan kung may exam kayo, no? Or ikaw 'to na may na-attract na parang nag-e-exam rito 'no, so doesn't have to be that you're student. Yung iba puwedeng kayo ay meron ditong exam na kailangang ipasa at nagfo-focus ka. Definitely nakikita ko 'no na may success at positibo ang outcome niyan. Yung iba naman puwedeng nag-e-exam kayo dahil may bago kayong work or bago ritong offer ng trabaho 'no, 'yan yung nakikita natin dito, here 'no. And we have here this Nine of Swords energy. Okay. Someone here is trying to make a decision pero nahihirapan because mukhang hindi nagiging malinaw yung sitwasyon. Hindi na nagiging malinaw yung sitwasyon o ayaw niyang tanggapin na ito yung sitwasyon. Hmm. So we have here this King of Pentacles energy. Uy, meron kayong mamimit when it comes to your work or finances or business right here, no? So nakikita ko dito mga, yeah. So, nakikita ko dito mga babes, no, that you could probably be meeting here someone new, no, that will be your alliance, support
'no? At puwedeng hindi kung love ito, hindi ito love agad. Nakikita ko rito na puwedeng ma-form na lang yung love kapag nagkakilala na kayo sa trabaho, 'pag nagkakilala na kayo 'no, sa iba, sa business 'no. So, kung sino man 'tong person na 'to 'no, this is someone here just like you. Stable 'no, person here na faithful 'no, yun nga lang, may nakakakuha tayo rito medyo torpe siya 'no, or medyo medyo sa inyong dalawa 'no, parang siya yung shy type, pero yung energy niya 'no, is someone here 'no, na faithful when it comes to love. Nahihiya lang siguro 'no, maging romantic or maging expressive sa feelings and emotions 'no, pero magiging totoo ito sa'yo. This is someone here successful when it comes to money and finances here. And this is someone here 'no, na for some reason nakukuha ko na puwedeng mahilig siya sa numbers or sa math, ano, gano'n or science kind of thing. So, this person here could be with honors or with flying colors nung nag-aaral siya. Possible din po yan. So, just take how this resonates. But this person here is someone, no, who is successful when it comes to his or her career or business or pwedeng both meron siya yan, no? Nakikita ko rito that someone here is trying to make a decision here pero nakukuha ko na parang hindi niya matanggap ang sitwasyon na ito. Ano bang ibig mo sabihin diyan, Miss Yan? Because I'm sensing someone here 'no, na puwedeng siya yung may control sa sitwasyon na ito before involving you guys. So, puwedeng ikaw yung sunod-sunuran before or ikaw yung nababalewala rito yung suggestion mo or yung sinasabi mo, opinion mo, feedback mo, ganyan. So, parang noon, parang nasanay itong person na 'to 'no, na laging siya yung nasusunod, laging siya yung nananalo sa argumento, sa debate, mga ganyan, involving you guys. So, this is someone here, not always your ex, pero this person here is thinking about you, wanting to make a decision here about you, pero he or she knows wala na siya ritong control over you. So, kung sino man siya rito mga babes 'no, this person here lied to you, might had cheated on you, no, in any way possible, shape, or form in the past. This person here wants to come clean, wants to talk to you, wants to hear from you right here, but he or she cannot accept that reality. Parang nagdadalawang isip siya rito eh. Kasi this person here is giving me the vibe na gusto niya makapag-usap sa'yo, but at the same time, gusto niyang mag-gain yung control back sa kanya. Gusto niya rito, no, na siya yung masunod pa rin, gusto niya rito magkaroon ng pag-usap sa inyo 'no, pero gusto niya na siya pa rin yung, dominant sa inyong dalawa 'no, or siya pa rin dito yung parang mas may control sa sitwasyon 'no. This person wants to have that grip 'no. This person here knows 'no, na hindi ka na rito nagpapakontrol sa anuman. May sarili ka na ritong desisyon at isipan 'no, at may sarili ka na rito mga bagay na pinaninindigan mo na ngayon. So, kung sino siya, this person is heavily thinking about you because for some reason, this person here needs you right now. But I'm saying this is not just your ex. This could be anyone here that you are at the top of the list niya na makakatulong sa kanya pero gusto niya siya pa rin yung bida-bida. Ano daw? Kailangan ka niya pero gusto niya siya yung bida-bida. Gusto niya siya pa rin yung nangungunan, gano'n. Yeah, that type of mindset, crab mentality kind of thing. We have here this Seven of Cups energy, Two of Swords right here, Devil, yan. Yung iba, no, mukhang meron kayong gustong bilhin. Like, this is something here na gusto mong bilhin, pero nagdadalawang isip ka kung bibilhin mo ba yan o meron kang options dito kung bibilin mo 'yan o bibilin mo 'yon. 'Yan, so maaaring 'yun yung isa sa mga chine-checklist mo kanina, 'no? So nagkakaroon tayo rito ng confusion pagdating dito sa dalawang options or bagay right here. Pero nakuha ko material 'yun, material na bagay yung iniisip mo diyan. So puwedeng tinitingnan mo kung itong sapatos ba na 'to yung bibilhin mo o yung isang sapatos, mga gano'n. So whatever the case may be, I'm sensing you right here na mahihirapan ka ritong i-check out ano man yung bibilhin mo na 'yan 'no, kasi medyo nagdadalawang isip ka about that. And there is some kind of a wish mo rito na nasa-stuck 'no. Nakikita ko rito na yung wish mo
parang atras-abante, Aries. Yung wish mo, may times na umaabante, may times rin na umaatras, 'no? Nagkakaroon ng stagnation, parang nagcha-cha-cha yung wish mo rito. Bakit gano'n, Miss Yan? Kasi for some reason, yung mga days rito na na naaalala mo yung something na nangyari sa'yo, puwedeng nagkaroon ka ng trauma or parang may something rito na you feel disappointed about. 'Pag naiisip mo yun, excuse me, 'no, for clearing my throat. 'Pag naiisip mo yon, bad experience na yon, 'no, yun yung nagpapa-pause or nagpapa-pend ng wish mo na dumating sa'yo or na mag-arrive sa iyong place. Pero when you feel good, your wish 'no, tends to walk and even run papunta sa'yo rito kaya bumibilis. Pero every time na naiisip mo yun, isang bagay lang yun, eh, nakukuha ko, eh, specific, particular, no, that make your heart ache, that made you feel that pain once again kahit ang tagal na nun, isa lang yun, eh, 'no, na parang from time to time 'pag naiisip mo yun, that causes that pause or break. Why is that so strong? Because it's a trauma. It's something here 'no, na puwedeng hindi pa tuluyang nagme-mend inside you. Pero once na ma-realize mo 'no, at mahanap mo rito yung way out para tuluyan mo ng makalimutan yung bagay na yun 'no, nakikita ko na yung wish mo is tatakbo na talaga ng mabilis papunta sa'yo. So, this wish of yours 'no, is nakikita ko rito na on its way na or on the way na to you, pero nagkakaroon dito ng pain because of that bad experiences keeps on popping and popping in your life right here. So, paano nga ba yung dapat kong gawin dun, Miss Yan? So, one thing na pinakauna mong dapat gawin, because I know it's challenging and hard because dumaan ka sa ganyang klase ng pagsubok, and for you to be able to think about it once again, it's already tormenting you. Pero isa lang yung bagay na gusto kong unahin mong gawin para mabigyan mo yun ng solusyon is acceptance. Tanggapin mo na yung bagay na yan ay nangyari. Tanggapin mo na yung bagay na yan ay nangyari na at naganap na. At from there, 'pag natanggap mo yon mga babes 'no, inaccept mo na yang bagay na yan ay nangyari na 'no, this is you, puwede ka na mga babes 'no, na gumawa ng solusyon diyan. Kasi for a lot of my Aries right here na nakaka-resonate dito sa part ng mensahe na 'to 'no, hindi niyo pa kasi ma-accept yung reality na nasaktan kayo ng time na yon. Hindi niyo pa ma-accept yung reality fully or completely, no? But you're almost there. You almost exceed that half of percentage, no? Na nakaka-move forward na kayo. But you're not yet getting that 100%, isn't it? Your wish is here. Pay more attention here to your wishes and all the positive things in life. Accept that fact that you've already been hurt and that is already done, and no one can hurt you again ever. Keep that in mind. Wala na makakasakit sa akin. Hindi na nila ako kayang saktan. Okay na ako. Kaya ko. Yan. No? First, accept that it happened already. And then second, okay, tell to yourself in front of the mirror or every time you're thinking about this, tapos na yon, iba na yung buhay ko ngayon. Tapos na yon, nakalaya na ako dun. Yan. Tell that to yourself. And definitely, it will create that change. Small step, no, will definitely take you to that big change that you're wanting. And your wish will come running papunta sa'yo, Aries. So, thank you so much, honey. Yan, no, these are all the messages we've got right here for you guys. Maraming salamat and love and light.